Alam ko atat na atat na atat na kayo kay Manong Chabit. O eto, no? Meron si Chabit Singson, sinasabi dito, umpisahan daw po, yung ICI daw po, mga kababayan, ang unahin daw pong imbestigahan ay yung Ilocos Norte first. Sabi po ni Manong Chabit yan, mga bossing. Chabit Singson to ICI. Yan po ha, yung itinayo ni Pangulong Bongbong Marcos para po imbestigahan itong mga ghost project, mga kababayan. Investigate Ilocos Norte first. Ano ibig sabihin ni Chabit dito? Ang Pangulo. Yung mga nagpagawa ng mga proyekto doon. Maaari, di ba? Pwede. May mga pagawa siyang mga proyekto doon. Meron ding mga congressman, meron ding mga ibang mga mambabatas, meron ding mga mayor, meron ding mga governor, etc. Lahat diyan. At kung gusto lang ni Chabit Singson na i-link ang ating Pangulo, masabi lang, oh, Ilocos Norte kasi si ano eh, si Bongbong Marcos eh. Pagka sinabi kong imbestigahan ang Ilocos Norte, ang sasabihin niya mga yan, naku si Bongbong Marcos siya. Yari si Bongbong Marcos. Naku. Kung yung dati ho, yung kay ERAP, nagawa nyo yung ganon. Manong, sorry ho, Manong. No, mahirap hong gawin to ngayon kay Bongbong Marcos. Hindi ho kagaya ito nung kay ERAP Estrada na ayun, 'di ba, binaliktaran nyo ho. Malabo po, sir. No? Unang-una, kita alam ng taong bayan, mga boss chief amo, sir, kung sino po ang nagpasimula. With matching mga resibo, hindi lang po boka-boka. With matching resibo ho. 'Di ba? Eto, nakita ko 15 construction company yung laging nakakatanggap nung mga proyekto galing sa gobyerno. Ito yung pinaka top 15, no? At iba dito ay mga ghost project at iba dito ay mga substandard yung kanilang mga ginagawa. Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kaakibat niyan, mga bossing, nagtayo sila ng website para dumikit doon sa mamamayang Pilipino na nakararanas ng mga pagbaha at nakakakita ng may mga tarpaulin nakasulat, proyekto, no? Galing sa tax ng bayan, tapos walang nagawa o hindi natapos. Rekta yung mga taong yon na makapagsusumbong sa Pangulo, Boss Chabit. Kaya, kung gusto mo, yung sinasabi mo, Ilocos Norte first ang imbestigahan, mahirap pong isipin na mamamayang Pilipino na may mga ghost project ang Pangulo. Kasi siya yung nag-uumpisa, siya yung nangunguna sa pagsugpo. At yung kampo ni Ping Lacson na ating senador, yan ang pinagbabasihan po. Yung mga sumbong kay Bongbong. Di ba? Hindi, bubble gang ho yan. Yung mga sumbong po sa Pangulo, yan ang pinagbabasihan nila. Magsusumbong yung kapwa natin Pilipino at pagkatapos sisipatin nila, ano ba report talaga dito sa proyekto na ito? Sinusumbong kasi sa atin eh. Cleared na, completed na. Pupuntahan niya yon nung kampo ni Ping Lacson. Ng presidente, pupuntahan po. Makikita, hindi pa kumpleto. So, ang lumalabas si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang nangunguna at nagsisiwalat at nagbubulgar nitong mga korupsyon na nangyayari ho sa gobyerno. Baka ho, Manong, kaya lang ho kayo ganyan, kasi nasisilip din ho, may mga kamag-anak kayo at madami din po kayong tama ba yung word na nako po? O nakuha na lang. Galing sa gobyerno. Bawal, di ba, kapag kayong may mga ganyan, yung mga kamag-anak, tapos kayo, tapos may mga construction, tapos mga nakaupo kayo sa gobyerno. Baka naman po kayo naggaganyan kasi ho, mga bossing, wala pong sinasanto ang presidente, wala pong sinasanto itong gobyerno ng Pilipinas ngayon. Hindi nyo pa po ba nare-realize, mga DDS, nandyan na po si Ma'am Liberty Torino, hindi nyo pa nare-realize? Siguro na-realize na ng mga DDS. Bakit to? Dati, lagi sila, weak president, weak president. Nung inoblo ho si Kibuloy, bilyonaryo ho yun.
iiyakan sila. Nag-iiyakan mga DDS. Naoblo din si dating Pangulong Duterte. Tapos, sila Tebes, mga big time din po, nasa oblo. Yung mayor ng Bamban, big time din po yun. Oblo. Si Roque na may 65 million, wanted. Ito pong mga bilyar, mga kababayan, mismong zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo nagpapakasarap dyan, tapos problema ng malawakan. Yung tubig, bilyar yun. Pansin nyo, malalaki. Ngayon, balita ng bilyonaryo. Chabit, yung mga kamag-anak niya. Sabit. Sabi daw ni Ma'am Liberty Torino, may sabit din yan. Si Chabit sa korupsyon. Di ba? Nasisita. Lahat. Walang iniisperho, mga kababayan. Lahat talagang hagilapin. Bilyonaryo, milyonaryo, lahat conflict of interest din niya si Chabit, sabi ni Ma'am Liberty Torino. Kaya, baka kaya nag-iingay ngayon si Manong. Ano? Siguro ang iniisip niya, master ako nito. Yakang-yaka ko ito. Si Erap Baka nakakalimutan nyo kay Erap. Ganito, ganyan. Di ba? Pero ito kay Pangulong Bongbong, malabo ho. Sir, no? Napakalabo, Manong Chabit. Napakalabo. Kaya siguro, sabi ni Manong Chabit nung nakaraan, walang kwenta itong gobyerno na ito. Hindi man lang kakilala, ganito. Yun ang kagandahan mo para sa mamamayang Pilipino. Di ba? Yun ang kagandahan para sa mamamayang Pilipino sa gobyernong ito kasi wala hong utang na loob. Binigyan ko yan ng ganito. Merong yan. Kumbaga, kumpadre ko yan, etc. Atong Ang. Di ba? Baka di na pagbigyan niya ni PBBM kay Atong Ang, sabi ni Heronimo. Lahat din yan. Di ba? Miski big time, kahit big time ka, pag may nagreklamo sa iyo, kailangan mong harapin. Singson, sa pag-aresto kay PRRD, kidnapping yun. Ang totoo, ang gobyerno natin, bulok na. Nauna ho, mga kababayan, yung pag-expose doon sa mga kamag-anak ni Chavit Singson, yung mga nakaupo, tapos may mga construction company, LCS nga daw di ba? LCS, no pare-pare system. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, LCS, Luis Chavit Singson. Tapos yung satrap, binaliktad na partas. Kidnapping na. Jowa daw ni Kitty Duterte anak. Di ba nababalita yun? Baka din kaya ganun. Ang pinalit, mabuting tao yan si Boji D, sabi niya ni Chabit. Ang dami na agad sinabi ni Chabit, isang araw lang ang lumipas, ang dami na sinabi. Ang pinalit, mabuting tao yan si Boji D, pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Susunod din yan sa naglagay sa kanya dyan. Bumabanat na talaga. Eto pa, wala ng solid north. Sabi ni Chabit, wala ng solid north. Chavit Singson, binengga mga Marcos. Hindi, meron pa din. Alam nyo, mga kababayan, bukod sa solid north, umaabot nga ng ng Mindanao na po ang Pangulo. Tumataas ang ratings ng Pangulo. Pati ho sa Mindanao, mga kababayan. Bakit to? May mga kababayan tayo na taga Mindanao, nagmamarcha na din na sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos kasi nga nakikita nila yung galing ng ating Pangulo. No? Pinapangunahan ng ating Pangulo yung paglaban kontra sa corruption yan ang numerong problema ng ating bayan. Tingnan nyo, pati Vice Presidente, di ba? Kaya lang nakampihan lang po ng mga senador, mga bossing. Anyway, katinandila ako, sa katinalalamunan ko. 1 oras 20 minuto tayong nagtatatalak dito na meron 2,300 na nanonood. Meron ding 1,600 na nag-like. Nasaan yung sa inyo? Yung 700. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share nitong ating live stream. Bukas mga kababayan,
anong gabi na dyan sa Pilipinas. Bukas ho, ganap na alas 10 ng umaga, naka-live po tayo ulit. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Sabi ni Mark Dioso, pumayat ka yata, Mark. Ay, salamat. Yan ang bunga ng kawo workout natin at katatakbo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.